Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagbagsak ng presyo ni Picoin. At maliban po rito ay ang mga tanong na bumabagabag sa maraming mga traders. Kung saan ay kaya pa bang makabawi or makarecover ni Picoin pagkatapos ng kanyang matinding pagbagsak. Yan. At maliban dito ay kung ikaw po ay isang Pi Network holder o interesado sa cryptocurrency trading, siguradong gusto mong malaman kung ito ba ay isang magandang opportunity para bumili o sinyalis ng mas malalim pang pagbagsak. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang nangyayari sa presyo ni Picoin ngayon? Noong April 3, bumagsak ang presyo ni Picoin sa 0.6089. Ito po ang pinakamababang presyo nito sa loob ng isang buwan. Mula po sa mataas na presyo nitong March, tuloy-tuloy ang naging pagbaba nito. Kaya maraming mga traders ang nag-aalala kung tuluyan na bang guguho ang Pi Network. Pero teka, hindi pa ito tapos. May posibilidad na magkaroon po ng short-term rebound o bahagyang pagtaas ang presyo ni Picoin. At bakit? Ito po ay dahil sa kanyang Relative Strength Index or RSI. Ayan. Ang Picoin ay nasa oversold levels na. Ibig sabihin ay sobrang baba na ang presyo nito kung saan ay posibleng humikayat ito ng buyers na magpataas muli sa kanyang demand. Ngayon ay ano po ang pwede nating asahan na susunod na mangyayari ito? Ayon po sa technical analysis, kung sakaling magkaroon po ng bounce o recovery, maaaring umabot po ang presyo sa resistance level na nasa pagitan po ng mga presyong 0.6817 at saka 0.6915. Ang resistance na ito ay dati pong support level, pero ngayon isang balakid or isang resistance na kailangan pong lampasan ni Picoin bago po siya tuluyang makabangon or makaangat sa mas mataas na presyo. Bukod dito ay meron din po tayong tinatawag na 50-hour exponential moving average or EMA. Yan, isa po itong indicator na ginagamit ng mga traders para malaman kung saan posibleng huminto or bumalik ang presyo. Sa ngayon, ang 50-hour EMA ay nasa resistance level din. Yan po yung kulay red dito sa chart na ating nakikita rito. Kaya malaki po ang posibilidad na mahirapan itong si Picoin na lagpasan ito. Yan, sa madaling salita is meron tayong halos magkakatabi na mga resistance or mga hadlang. Ngayon ay bakit po mahirap na makarecover itong si Picoin ngayon? Yan, kahit na magkaroon po ng short-term bounce or rebound, hindi ibig sabihin nito na tuluyan na pong babalik sa dating sigla ang presyo ni Picoin. May ilan pong mga dahilan kung bakit nananatiling mahina ang potensyal nito para sa long-term recovery. At ang unang dahilan ay ang tinatawag pong macro risk o malawakang risk or panganib sa market. Sa kasalukuyan ay hindi lamang po ang crypto market ang naaapektuhan kundi pati na rin ang global economy. Dahil po sa patuloy na trade war sa pagitan po ng US at iba't ibang bansa, nagiging mas maingat ang mga investors sa kanilang paglalagak ng pera. Mas pinipili po nila ang safe haven assets kaysa sa mas volatile na altcoins tulad ng Picoin. Pangalawa ay ang internal issues dito sa Pi Network. Ayon sa ilang membro ng Pi community, ito ang pinakamahirap na panahon para sa Pi Network mula noong taong 2019. Ang presyo po nito ay bumagsak na ng mahigit 80% mula sa local high at marami na po ang nagdududa kung kaya ba talaga ng Pi Core team na pamahalaan or i-manage ang isang bukas na mainnet or open mainnet. Pangatlong dahilan ay mga critical na problema sa Pi Network. Ayan, isa po sa mga reklamo ng mga users ay ang mabagal na pagdi-develop ng mga projects. Kulang po ang decentralization, may kakulangan sa functional mainnet nodes, at limitado po ang access ng third-party developers. Dahil dito ay maraming investors ang nawawalan na ng tiwala.
Ngayon ay ano ba ang mga kailangan para makabawi ang Pi Network? Ayan, para po sa long-term recovery ay hindi po sapat ang technical bounces o mga short-term price increase lamang. Kailangan po talaga ng Pi Network na gumawa ng malinaw at saka konkretong hakbang upang mapalakas ang tiwala ng kanilang community at mga investors. Ang ilan lamang po sa mga bagay na kailangan po nilang ayusin ay mas mabilis at saka transparent na pag-develop ng kanilang platform. Kailangan din nila ng mas bukas na sistema para sa third-party developers at pagpapabilis ng kanilang Know Your Business Integration or KYB. At maliban po dyan ay ang pinaka-importante sa lahat ay para sa maraming traders ay isang Binance listing. Yan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Yan, para sa atin na nag-i-invest po sa crypto, particular po dito kay PiCoin, napakahalaga po ng tamang pag-aaral bago po tayo mag-trade. Kung ikaw po ay isang short-term trader, maaaring may pagkakataon po tayong kumita mula sa short-term bounces. Pero kung ikaw naman po ay long-term investor, dapat po tayong maging maingat dahil hindi pa stable ang Pi Network at marami pang kailangang ayusin sa kanilang ecosystem. Malaga pong tandaan na ang crypto market ay isang high-risk investment. Huwag po tayong mag-invest ng perang hindi natin kayang mawala. Huwag po tayong magpapadala sa hype at palaging gawin po natin ang ating sariling research bago po tayo pumasok sa anumang investment. At ayan, bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman po rito ay ang pagbagsak po ng PiCoin ay isang wake-up call sa lahat ng mga investors. Hindi lahat ng project sa crypto ay mabilis na umaangat. May mga posibilidad itong makabawi sa short term, pero sa long term, kailangang may solid na pagbabago sa kanilang sistema para magkaroon ito ng sustainable growth or tuloy-tuloy na paglago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.